uunahan ko na po kayo. Sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa, kaya mas mainam siguro na patnubayan at gabayan ng mga nakatatanda ang mga batang kasama sa loob ng inyong mga tahanan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para i-share ko sa inyo ang kwento ko, Kuya Poy. Kaya nga, para mas maproteksyonan ko ang aking sarili, maging ang aking pamilya, ay mas maiging itago nyo na lamang ako sa pangalang Clifford, 34 years old, mula sa Mandaluyong City. Ang totoo po niyan, iniwan na kasi ako ng asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Helen, kasama ang aming mga anak. Kasal kami ni Helen, Kuya Poy, ng 9 na taon. At sa mga taon ding yun ay hindi ko itatangging naging mapaglaro akong mister at hindi kailanman naging kontento sa estado ng relasyon namin ni Helen. Dahilan para magsimulang magkaanay ang matibay sanang pundasyon ng aming pagsasama. Ikikwento ko lang din sa inyo kung saan nanggaling ang hugot kong ito. Nangyari yan matapos magkayayaan kami ng mga dati kong kaklase sa isang beer house after ng class reunion namin. May tinable kaming mga babae at doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi ko lubos maisip na sa gabing yun ay dadapuan ako ng matinding karma, Kuya Poy. May nangyari kasi sa amin ng babaeng itinable namin ng mga kabarkada ko. Pero ang isang beses na pagbisita sa beer house na yon ay ilang ulit pang nasundan. Hindi yun nadiskubre ni Mrs. kaya naging komportable lang ako at umasang tuluyan din naman na makakalimutan yon. Lumipas ang ilang araw at ilang linggo. Kuya Poy, may hindi ako maipaliwanag na pakiramdam sa katawan ko. Ang akalang simpleng ubo, pananakit ng lalamunan at lagnat ay tumagal hanggang sa tuluyang hindi na nga ito kumagaling pa. Ipinaalam ko yon kay Helen para magpatingin na nga ako sa doktor at para rin malaman nga kung anong klaseng sakit ba ang dumapo sa akin. At nang madiskubre ko nga ang totoo kong sakit, ay parang bumalik sa aking alaala ang nangyari sa beer house ng gabing yun ilang linggo na nakararaan kasama ang babaeng itinable ko. Kuya Poy, sa assessment ng doktor ko, nalaman namin na nagpositibo na pala ako sa sakit na HIV. Halos gumuho ang mundo ko matapos naming malaman ni Mrs. ang sakit kong yun. Pero ang pinakamalala sa lahat ay nang madiskubre rin namin na nahawahan ko si Helen matapos din siyang ipatest ng aking doktor. Lahat na ng kahihiyan ay tinanggap ko, Kuya Poy. Sobrang tindi ng nararamdaman kong hiya noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, patuloy pa rin akong ginugulo ng isipan ko magpasa hanggang ngayon kung kabilang din ba sa nahawahan ko ang 3 mga anak namin ni Helen. Sobrang grabing parusa ang natanggap ko sa isang gabing pagkakamaling yun, Kuya Poy. Sa kabila ng hindi matatawarang kasalanan ay wala akong salitang narinig mula sa misis ko o kahit man lang panunumbat sa inabot niya sa akin. Halos isang linggo kaming ganoon ang setup ni Helen. Akala ko ay magkakaroon pa ng pagkakataong makapag-usap kami, pero dumating na lamang ang isang araw na wala na akong naabutan pa sa aming bahay. Nawala sila, Kuya Poy, nang wala man lang pagpapaalam at paliwanag. Kasal akong tao, kaya masasabi kong sobrang laki na nagawa kong kasalanan sa misis ko at higit sa lahat, sa Panginoong Diyos. Sa ngayon, mag-isa na lamang ako sa buhay, Kuya Poy, at sa bawat araw na dumaraan ay mas lalo kong pinagsisisihan ang naging mapusok at walang preno at pag-iingat kong desisyon. Hindi ko alam kung may naghihintay pa nga ba sa aking magandang kinabukasan, pero sa kabila niyan ay hinayaan ko na ring isuko ang aking sarili sa Diyos. Pagkat ang alam ko ay siya lang ang makasasagot at makatutulong
sa pinakamatinding kinakaharap kong krisis ngayon sa buhay kong ito. Higit sa lahat, walang sawa akong humihingi ng tulong sa Panginoon para sa kaligtasan din naman ng asawa kong si Helen at ng mga bata, kahit imposible na nga kaming magkaayos pang dalawa. Siguro, kung hindi dahil sa paglapit ko sa Diyos at pagbubukas niya sa akin ng aking isipan at puso, pakiramdam ko, Kuya Poy, ay matagal na akong namaalam sa mundo. Sa ngayon, patuloy pa rin nga ako sa paglaban sa sakit kong ito at umaasa pa rin ako na sana dumating ang isang araw. Imposible man, pero sana talaga ay magkaayos kami ng nasira kong pamilya. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay ko sa inyong programa. Sana kahit papaano ay may napulot kayong aral sa aking storya. Lubos na humihingi ng kapatawaran, Clifford. Especially for you. At yan na nga, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi ni Clifford kung saan ay talagang gumuho ang kanyang mundo ng dahil sa ilang gabi ng pagpapakasasa sa kamunduhan. Nang dahil sa pag-enjoy at sa pagiging hindi tapat sa kanyang buhay may asawa. Kaya naman, the message is clear. Merong pag-asa kung sakaling tayo ay magkakamali. Pero huwag kang mag-alala, Clifford. Ito lamang pagbabahagi mo nitong kwento ng iyong karanasan ay isang malaking aral at paalaala para sa lahat ng mga hindi pa rin nagbabago at patuloy na naghahanap pa rin ng adventure sa kanilang sex life na talagang isa lang, 2 gabi lang, it could really change your life or, diba, ay talagang tanggalin ang buhay sa'yo ng dahil sa sakit, lalo na nga ang HIV at AIDS. Kaya naman sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa mga nakatutok sa ating online streaming, nandito po sa makikita ninyo sa ibabang bahagi ang mga HIV free testing centers na pwede ninyong matawagan, mapuntahan kung sakasakali at inyong kailanganin nga po ito. At hangad naman po namin na sana ay kayo ay you practice safe sex at maging responsable tayo sa pakikipagtalik kahit kanino pa yan. Sa ating sa asawa, syempre, hindi, parang ang pangit ng pagkakasabi kung kahit kanino pa Ayan, hindi, lalo na sa ating mga partner. Ayan, dahil lalong dumarami, ito lang isipin ninyo, lalong dumarami, lalong dumudumi. Ayan, kaya mag-ingat tayo sa multiple sex partners natin. Okay? Clifford, hangad namin na mapaigi at patuloy ka nga magabayan ng Panginoon dahil inialay mo na nga ang sarili mo sa Kanya. It may be too late for some people, dahil wala na, nasira na ang pamilya mo, pero sana sa dako paroon ay magtagpo pa rin kayo at makapag-usap, magkakumustahan ng iyong asawang si Helen na walang kaalam-alam na siya pala ay nahawahan na ng sakit na ito. How unfortunate, 'di ba? Ganyan yung pinakamalalang pinakamalalang aral. Kaya kung talaga mahal mo ang pamilya mo, iingatan mo ang sarili mo para sa kanila.